Salamat sa dakilang biyaya sa isang magandang araw muli na ipinagkulob mo sa amin para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa lugar nito. Opo, dakilang Diyos, salamat sa banal na Espiritu, sa mga buhay na patuto, sa mga kalangit na widin, mga inawit ng choir, mahal Panginoon na iyong nilangisan. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu, mahal Panginoon, maging sa pagkakaloob na ikaputandog na binabalik mo sa amin ng bilyong-bilyong beses, O God. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa mga biyayang yan. Lord, narito kami muli para pakinggan ang iyong salita. Nasaga ng akin, wala akong magagawa. Mahal Panginoon, ikaw magpaliwanag sa akin. Takpan mo ko na yung kapangyarihan. Ilagay mo ko sa iyong likuran, mahal Panginoon. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isa sa amin, mahal Panginoon. I bind the power of darkness. I believe in those hindrances cast out. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise God. Unang-una ako'y nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Amen, praise the Lord. At pangalawa, doble paggalang at respeto sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Willis Estrada Almeda, the entire prophet of living God. Amen, praise God. Maging sa kanilang mga beloved children, kanyang mga apo, manugang, praise the Lord, magandang tanghali po. At ganun din po, hindi natin malilimutan mga ginintuang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear, at maging sa aking mga co-preachers, workers, kanilang mga pamilya, at sa ating mga beloved choir, pioneers, adults, youth, sa ating mga kapatiran, sa ating beloved instrumentalists, magandang tanghali sa inyo lahat, maging sa aking buong pamilya. Amen. Praise the Lord. At magsabi, praise the Lord. Amen. Mga minimal, tayo mag-aaral. Pag mag-aaral, medyo mahaba, no? Mga mahabang konti. Amen. Ating pag-aaralan, mga minamahal, the dream of Prophet Daniel. Amen. Si Daniel, mga minamahal, kilala naman natin siya kung paano siya pinahayagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung paano nagpahayag ang mahal na Panginoon sa kanya. Paano siya nakilala ng mga hari. Amen? Praise God. Si Daniel, isang propeta ng Diyos na kung saan ipinakita ng Diyos sa kanya yung magaganap hanggang sa kasalukuyan ngayon. Amen? Praise God. Natin munang basahin itong Daniel chapter 7, verse 7, talon sa 23. Pakibasa mo. Dito po tayo sa aklat ni Daniel, kapitulo 7, talatang 7 at talon po sa 23:7. Pagkatapos nito'y, may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at totoong at makapangyarihan at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyirakan ng kaniyang mga paa ang nalabi. At sa kabila ng hayop, at kaiba sa lahat ng hayop na una sa kaniya, at siya ay may 10 sungay. Sa 23, ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Amen. Pagpalain ng ating dakilang Diyos sa kanyang salita. Dito sa mensahe o pangitain ni Daniel tungkol sa ikaapat na kaharian. Amen? Amen? Mag-aaral tayo mga minamahal. Babalikan natin yung panaginip ni Haring Nabucodonosor. Amen? Sa panaginip ni Haring Nabucodonosor, ang nakita niya roon ay statue. Amen? Amen? Statue, ang ulo ay ginto. Amen? Tama po ba? Ang katawan ay silver.
then bronze. Ang huli ay mix ng iron at clay o iron. Amen. Atin mo nang basahin bago tayo pumunta dyan sa chapter 7. Basahin muna natin yung Daniel chapter 2 verse 29 to 40. Pakibasa mo. Medyo mahaba-haba ito. Magpalit-palitan kayo. Baka hindi kaya ng isa. Dito po sa aklat ni Daniel, Kapitulo 2, talatang 29 hanggang 40. Tungkol sa iyo, O Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan, kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag sa mga lihim ay ipaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin dahil sa anumang karunungan na tinamok kong higit kaysa sino mang may buhay, kundi upang maipaaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, O Hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito ay makapangyarihan at ang kaniyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang uloy dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ng bakal at isang bahagi ng putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato. Hindi ang mga kamay na tumama sa larawan ng kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami na may sa mga giikan sa tagaraw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ng ang buong lupa. Ito ang panaginip at aming sisiyasatin ang kahulugan niyon sa harap ng hari. Ikaw, O Hari, ay hari ng mga hari na pinagbibigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop na parang at mga ibon sa himpapawid ay binibigay sa iyong kamay at pinapapagpuno ka ng kanyang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. 39. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mabababa sa iyo at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. 40. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng mga bagay at kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya ay magkakaputol-putol at madidikdik. Amen. At magsabi, praise the Lord. Ngayon mga minamahal ang sabi rito, tungkol sa iyo, O Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyong higaan kung saan, kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya ay maghahayag ng mga lihim ay ipinaininaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Amen. Kaya rin Nabucodonosor, pinahayag ng Diyos yung apat na kaharian. Bagamat hindi niya naintindihan, mga minamahal. Amen? Ikaw, O Hari, makikita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito ay makapangyarihan at ang kanyang kakikinangan ay mainam. At tumayo sa harap mo at ang anyo niyon ay kakilakilabon. Takot siya rin Nabucodonosor. Kasi yung ulo ay ginto. Amen? At ang kanyang dibdib at bisig ay pilak. At ang kanyang hita ay tanso.
At ang kanyang binti ay bakal, at ang kanyang paa ay isang bahagi ng bakal at isang bahagi ng putik na luto. Amen. Hanggang sa may matibag na isang bato, hindi ng mga kamay. Hindi gawa ng kamay, yung natibag na bato, mga minamahal. Na tumama sa larawan ng kanyang mga paang bakal at putik at luto at mga yaon ay binasag at ito ang panaginip na aming sasaysay sa kaulugan yaon sa harap ng hari. Amen. Ito yung ginto, mga minamahal. Yung ginto, naghari year 605 to 539 BC. Amen? Sa Daniel 2:38, ito yung Babylon Empire. Amen? Naunawaan nyo, Babylon Empire, yan yung nasa mga history natin, yung Asian Babylon. Yung BC, before Christ. Amen? Bansa ang ginagamit ng pandigma ay ginto, maging sa loob ng palasyo. Puro ginto lahat. Amen? Ito naman yung Silver Empire. Sa Daniel chapter 2 verse 35, ito ang Medo-Persia. Year na kung saan 539 to 331 BC, 331 BC. Sa paghahari ni King Darius Cyrus of Persia. Ang mga kagamitan nito, mga minamahal, yari sa pila. Kaya tinatawag na silver o gold dahil yun ang kanilang ginagamit sa panggera. Yun ang malakas na kagamitan nila. Doon sila umuugnay. Sa ikatlo, yung bronze, yung tanso, si King Alexander the Great. Amen? Bawat isa na yan, tumutugma, mga minamahal, tinatalo nila yung nauuna sa kanila. Sila ang pumapalit. Sa Grecian Empire, year 331 to 168 BC. Pandigmang ginagamit nila, yari lagi sa tanso. Amen. Kung mapapag-aralan natin ito sa ating mga history, makuha niyo yung buhay ng bawat isa, malalaman ninyo at maintindihan niyo sila. Pero hindi na natin bubuksan dito yung. Sinasabi ko lang sa inyo, mga minamahal, kung kailan nagaganap yung kailang karayaan. Then dumating sa year 168 BC to 476 AD, ang Roman Empire. The Iron Kingdom. Amen? Yung AD, Anno Domini, ang ibig sabihin niya, sa taon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Nakuha niyo po? O mabilis. Bakal ang lahat ng kagamitan ng pandigma nito. Amen. Praise God. Pinakamatagal na naghari sa buong mundo. Hanggang ngayon, naghari ito, mga minamahal, sa sanlibutan. Amen? Sa ruler ng Iron and Fire. Amen. Ito ang taong isinilang si Kristo. Amen? Sa panahon ng Roman Empire, mga minamahal, dyan dumating ang ating mahal na Panginoon. Isinilang. Amen. Then yung mix iron and clay sa ilalim pa rin ng Roman Empire. May 10 finger yon. Yung 10 finger, mga minamahal, yan yung 10 kingdom na divide. Amen? Nakuha nyo? Dahil pag di nyo nakuha, mamaya makuha nyo kung anong ibig sabihin sa Daniel chapter 7. Tapos dumating yung pag-aaral, mga minamahal, eschatology. Ang ibig sabihin nito, mga bagay na magaganap sa huling panahon. Amen. The dream of Daniel, the same of the four kingdoms sa dream ni Nabucodonosor. Amen? Pero sa dream ni Daniel, mga minamahal, nandun na yung nagaganap. Kung anong itsura at kung sino yung hari na yun at ano ang gagawin ng hari na yun sa ibabaw ng lupa. Sa Daniel chapter 7 verse 1 to 4, pakibasa po. Ito yung 4 na hayop na magkakaiba na nagsiahon mula sa dagat. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 4. Nang unang taon ni Belsasar, na hari ng Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayoy, kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan,
At narito, ang apat na hangin ng langit ay nagsisihihip at sa malaking dagat. At apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Sa 4, ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa mga pakpak. Niyaoy nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nagbigay sa kanya. Amen. Ito ngayon yun. Yung una, gaya ng leon na may pakpak na agila. Amen? Amen? Yung leon na yun, mga minamahal na may pakpak ng agila, yan yung Babylon Empire sa taon ng 605 to 539 BC. Yan yung unang hari. Sa ikalawa, mga minamahal, kung mababasa natin muli sa 5, pakibasa yung 5, 6, 7, 8, para isang basahan na. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, sa 5 hanggang 6 lang, hanggang 6. hanggang 6. At narito, ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito, ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmag ka ng maraming naman. Tipo sa 6. Pagkatapos nito tumingin ako, at narito ang iba, kaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon ding namang 4 na ulo, at binigyan siya ng kapangyarihan. Amen. Amen. Kanina yung agila, yung pakpak ng agila, no? Yung leon na may pakpak ng agila. Tapos ang kanyang puso'y tao. Amen. Ngayon pangalawa, yung oso. Isang oso at 3 tadyang ang nasa bibig niya. Sa Daniel chapter 7 verse 5, ang ibig sabihin niya, yan yung silver empire sa panahon ng 539 to 331 BC. Yan yung Persian, Medo-Persia. Amen. Yung 3 tadyang mga minamahal na sa bibig niya ay 3 bansa na kanyang tinalo. Ito yung Babylonian, Lydia at saka Egypt. Yan yung tinalo ng Silver Empire ng mga panahon na yun. Tapos yung pang-apat ay isang leopardo na may 4 na pakpak at 4 na ulo. Amen? Yung pang-6. Yung verse 6. Amen. Ito po yung Grecian. Sa 300 Grecian Empire. 331 to 168 BC. Sa panahon ni King Alexander the Great. Amen. Yung 4 head and 4 wings, yun yung 4 niyang general. Sa troop, si Cassander, si Lysimachus, at si Ptolemy, at si Seleucus. Amen. Yang 4 na yan, nung mamatay si Alexander, nabiyak yung nahati sa 4 yung kaharian doon sa lugar na yan, sa Grecian. Amen. At yung ika-4 na kaharian, yung halimaw na kakilakilabot na ating pag-uusapan ngayon, ay malaking mga, at may mga malaking ngipin na bakal. Amen? Dumudurog, pati pa, lahat ng kanyang mahawakan o makagat, matapakan, dudurugin niya. Ito yung pinakamabagsik na kaharian. Hanggang ngayon, naghahari. Amen? Nung araw, yung panahon ng mga Holocaust, Day of Israel, yung pinahirapan sila sa panahon ni Hitler. Tapos pagkatapos noon, may lumalabas na pinahihirapan yung mga tao ng religion na ito. Ayaw nila na may magkakaroon ng ibang reliyon o hindi maniniwala sa kanila. Katunayan, lumaban dito yung isang reliyon na pinakamalaki sa Amerika before mangyari yan. Before maganap na masakop nila ang Amerika. May nangyaring ganoon. Yan according to the history, no? Basahin nyo na lang sa inyo. Ibubuod ko lang sa inyo. Amen? Ito yung, kumbaga, magpaparusa sa mga tao. Grabe. Mahigpit. Nilalatigo ng tinik. Hinahatak ang katawan. Pinahihila sa kabayo. Pinahirapan ng gusto.
Pagka mabasa mo yon, tinakpan na nila yon. Tinanggal na nila yon. Pinalitan na nila ng mabuti. Pero kunwari lang yon. Amen? Kaya nga pagka binasa mo ito, mga minamahal, magugulat ka kung paano kaigpit yung pinakita ng Diyos kay Prophet Daniel na isang kingdom na napakahirap. Yan hanggang ngayon nag-ahari siya. Amen? Naunawaan po natin? Yung 10 horns, mga minamahal, yan naman yung 10 bansa. Pakibasa po, Revelation chapter 7, verse 24, then balik sa 8 and 9. Basahin muna natin yung, wait, mali pala. Daniel po pala. Daniel chapter 7, 7 and 8, 23 to 26. Amen. Ito yung halimaw, mga minamahal. Dito po tayo sa aklat ni Daniel, Kapitulo 7, talatang 7 at 8, at talon po sa 23 hanggang 26. 7. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito, ang ikaapat na hayop, kakilakilabot, makapangyarihan at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyurakan ng kaniyang mga paa ang nalabi, at kaiba sa lahat ng mga hayop ng una sa kaniya, at siya may 10 sungay. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niyaoy 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng dakilang bagay. Diretso mo sa 9. Sa 9. Sa 9. Aking minasdan hanggang sa mga luklukan ay nangaglagay, at isa sa matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kaniyang suot mapuputing parang nyebe, at ang buhok ng kaniyang ulo ay parang taganas na lana, at ang kaniyang luklukan ay mga liyab ng apoy, at ang mga gulong niya ay nagniningas na apoy. Amen. 23 hanggang 26. Sa 23 hanggang 26. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng mga kaharian, at sasakmalin ang buong lupa at yurakan at pagluluray-lurayin. Sa 24. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila, at siya ay magiging kaiba kaysa mga una, at kaniyang ibabagsak ang 3 hari. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kaniyang mga kamay hanggang sa isang panahon, at ang mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngunit ang kahatulan ay matatatag, at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Amen. Sinabi ng mga talata, mga minamahal, kung ito'y nasundan ninyo, mga kapatid, itong kaharian na narito ngayon, na napakabagsik, no? Talagang mahigpit ang kanyang gagawin na napakasama para sa tao. Pero hindi ito mananatili, mga minamahal. Ito yung ibabagsak ng kaharian na natibag na bato. Amen? Yung natibag na bato na hindi gawa ng kamay, ito yung kanyang ibabagsak. Itong kaharian na to. Amen? Nakuha niyo po? Amen? Sure, ha? Kasi pag hindi niyo nakuha, uulitin natin. Pero sa ibang pangyayari naman. Marami kasi itong message na ito, mga minamahal. Duksong-duksong siya, pero iba't iba ang message na to. Pero yun lang din lang ang kahulugan. Amen. Kaya nung magalit ang Diyos, mga minamahal, that time, yung iisang sungay doon na makapangyarihan, yung nagsasalita roon, nagpapaandar, yan po'y sa susunod natin tatalakayin. Amen?
kung may pagkakataon pa tayo. Ngayon, nandito tayo sa 10 horn. Amen? Yan 10 na yan, tinalo yung 3. Amen? Dahil lumabas yung makapangyarihang isa. Yung makapangyarihan na yun, mga minamahal, yun yung nagdra-drive doon. Talo niya lahat yon. Amen. Sa Daniel chapter 7, 11 to 14, mamaya po. Ang sabi dito, mga minamahal, sa 27 ng Daniel, chapter 7, ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan at ang mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal. Sa kataas-taasan, ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang kanyang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalimas sa kanya. Ito yung church na kung saan, mga minamahal, na tinutukoy ng Diyos na galing sa langit. Amen? Ito yung bababa para kunin yung mga anak ng Diyos, dito idadalhin yung mga banal. Sama-sama rito. Amen? Yung datipak na bato, yun yung itinalagang church para lumaban sa mga masasama. Amen? Naget nyo, mga minamahal? Yan yung sinabi ng Mateo 16:18. Mamaya, babasahin natin. Pakibasa po muna ito. Daniel chapter 7, 11 to 14. Ito yung kingdom. Sige, pakibasa. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, talatang 11 hanggang 14. 11. Ako'y tumingin ng oras na yaon dahil sa tinig ng mga dakilang salita na sinalita ng sungay. Ako'y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay at ang kanyang katawan ay nagiba. At siya'y nabigay upang sunugin sa apoy. At tungkol sa nalabi sa mga hayop, ang kanilang kapangyarihan ay naalis. Gayunmay ang kanilang mga buhay ay humaba sa isang kapanahunan at isang panahon. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw. At inilapit nila siya sa harap niya. 14. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at sa mga wika ay mangaglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Amen. Praise the Lord. Ito yung kingdom shall not be destroyed. Ito yung kaharian ng Diyos. Itong kaharian na ito, mga minamahal, dito tayo mapupunta. At magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Diyan tayo mapupunta. Amen? Kaya kinakailangan maging handa tayo, mga minamahal, sapagkat any moment pwede mangyari ito. Hindi natin alam kung kailan ito, pero pwedeng mangyari ito mamaya, bukas, o sa susunod na araw. Amen? Kaya kinakailangan ang anak ng Diyos laging matapat sa Diyos. Amen? Laging malinis ang heart. Amen? Praise the Lord. Sa Deuteronomy, Kapitulo 32, versikulo 4, siyang bato, yung bato na yun, tinutukoy din, yung tumama ron sa clay. Sa clay at saka sa iron, sa paa. Siyang bato at ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat na walang kasamaan, matuwid at banal siya. Yun yung tumama, yung church. Ibig sabihin, symbolize sa bato ang ating mahal na Panginoon, yung tunay na church ng Diyos. Sabi niya sa Matthew 16:18, Peter, upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against him. Ito yung church na kung saan lalaban sa kasalanan. Amen? Amen? Yung church na matatag na hindi kayang tibagin ng kahit sino na itinatag ng ating mahal na Panginoon. Sa awit, Kapitulo 18, versikulo 2, ang Panginoon ay aking malaking bato. Sabi ni David, aking kuta, tagapagligtas, aking Diyos. Amen? Kaya yung bato na yun, mga minamahal, itinalaga na talaga para tibagin yung masamang nagaganap sa daigdig.
yung naghahari sa daigdig. Amen? Nagit niyo mga minamahal kung sino yung bato? Amen? Sino ang bato? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Kinakailangan makapasok tayo sa mahal na Panginoon every moment ng life natin. Time, daily, o saan man tayo naroon. Kinakailangan nandun tayo lagi sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Pakibasa po yung 2 Samuel chapter 22 verse 47. Tapos balik tayo sa 31 ng 2 Samuel chapter 22 verse 47. Sino po nakapagbukas? Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, Kapitulo 22, talatang 47. Ang Panginoon ay buhay at purihin nawa ang aking malaking bato. At itanghal nawa ang Diyos na malaking bato ng aking kaligtasan. Amen. Sa 31 po? 31. Balik po sa 31. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag sa lahat ng sa kanya'y kumakanlong. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Dapat naroon tayo lagi sa church. Amen? Sa mahal na Panginoon, sa bato na itinatag ng Diyos. Amen. Upang maging matagumpay tayo. Kasi pagka wala tayo sa church, mga minamahal, wala tayo sa mahal na Panginoon, even though nandito na tayo sa tunay na church, pero pinamumuhay mo hindi naman kalooban ng Diyos, hindi ka magiging tagumpay. Hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano. Amen? Kaya ang binasa lang natin yung mga church na kaharian na nagawa sa buong daigdig. Naarito na tayo sa hulihan. Itong church na to napakadelikado. Kapag nawala ka rito sa church ng Diyos, kawawa ka. Mapunta ka roon sa Iron Kingdom, sundan mo yun. Kasi nandun lahat ang kalayawan, nandun lahat. Masama't mabuti, nandun. Hindi nga sila naniniwala sa Diyos. Amen? Ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Pag nawala ka sa church, sa kamay ng Diyos, sabi ng Biblia, kapag nahulog ka sa kamay ng Diyos, ang kahindik-hindik na bagay, ang mahulog sa kamay ng Diyos. Meaning, may nag-iintay na kapahamakan. Amen? Amen? Kaya bilang anak ng Diyos, bantayan natin yung paglilingkod sa Diyos dahil nandun na tayo sa last moment ng mundo. Amen? Kaya anong sabi ng mga Panginoon? Yung church na Mateo 16:18, the church will destroy the Antichrist and fire. Yan ang papatay, yan ang sisira. Amen? Sa Antichrist church. Bukod pa doon sa church niya kasi nabahagi sila, naging tatlo yan eh. Nagkaroon ng 3 demonyo pa dyan. Pero isa lang ang nagpapatakbo. Amen? Kaya tayo mga minamahal, medyo mahaba pang pag-aaral. Pag-aaralan pa natin yung 3 palaka dyan. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, tandaan yung mainam mga kapatid. Pag napunta na tayo sa Revelation na pinag-aaralan natin, magugulat ka na. Bakit? Narito na talaga tayo sa konting panahon. Maikli na lang eh. Kaya nga pag kami edad ka na, masarap na maglingkod sa Diyos. Amen? Natapos ka na sa kalayawan. Amen? Natapos ka na sa masarap mong buhay. Natapos ka na sa mahirap na buhay. Sa negosyo, sa kahirapan, sa kagandahan ng buhay. Masarap na maglingkod sa Diyos. Amen? Dumaan ka na sa masama, pero yung kabataan, kawawa naman. Sabi ng Biblia, kinakailangan sa iyong kalakasan, sa iyong kabataan, luwalhatiin mo ang Diyos. Kaya mag-iingat kayo mga kabataan, sapagkat kung yung may mga edad, hindi makasamba, nahihirapan, siguro maunawa ng mahal na Panginoon. Amen? Pero yung mga malalakas na hindi makasamba, inuuna yung kanilang mga negosyo, ewan ko. Kala ba trabaho? Ewan ko. Magtanong kayo sa Diyos. Amen? Kasi yung kaligtasan ninyo mga minamahal, kayo po ang nagtatrabaho. Amen? Ang kaligtasan natin, makakaganap ka sa kalooban ng Diyos pag sinusunod mo ang nais niya. Pero mapapahamak ka pag hindi mo sinusunod. Amen?
Daniel chapter 2 verse 44, pakibasa mo. At sundan yan, Daniel chapter 7 verse 22. Dito po sa aklat ng Daniel Kapitulo 2 sa talatang 44. At sa mga kaarawan ng mga haring ngayon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Amen. O ang kapangyarihan man na iiwan sa ibang bayan. Kundi puputulin at ilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at siya ay ilalagi magpakailanman. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Malinaw eh. Ang mahal na Panginoon gagawa mismo ng kanyang kaharian. Yung kaharian na yan, yun yung paglalagyan ng mga banal. Amen? Hindi kayang tibagin ng kahit sino. At lahat ng kaharian na naroon sa ibabaw ng lupa, pagpuputol-putulin niya, tuwawasakin niya, didestroy niya, matira yung kanyang kaharian. 7:22 ng ating Daniel po. Pakibasa po. Dito po tayo sa aklat ni Daniel, Kapitulo 7, talatang 22. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Hima! At magsabi, praise the Lord! Tingnan niyo ha. Tingnan niyo mainam yung talata, mga minahal. Bumabalik tayo doon sa talata na binabasa natin. Gusto ko maunawaan ninyo ito. Amen. Para ang inyong kaligtasan mapanghawakan ninyo. Amen. Importante ang inyong kaligtasan para wag mawalang kabuluhan ng ating pagsamba. Amen. At magsabi, praise the Lord. Tingnan niyo to ha. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, anong ginawa rito sa talatang to? Chapter 10 verse 4. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin din yaong ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Meaning lahat ng mga taong naglilingkod sa Diyos sa bato na yon na itinayo ng mahal na Panginoon, lahat yun ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Amen? Yung Espiritu ng Diyos, yun yung authority, yun yung power. Amen? Amen? Yun yung kapangyarihan kung saan ma-overcome natin yung ating sarili. Yung ating kahinaan. O, minsan lumalabas yan pero nare-rebuke natin. Nakaka-cast out natin. Amen? Amen? Ibig sabihin, hindi siya nananagumpay, hindi siya nananatili sa atin dahil ang banal na Espiritu narito sa iyong puso. At magsabi, praise the Lord. Pag nandito yun, yung banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, meaning, nandyan lagi sa iyong Diyos. Amen? Pag wala yun, paano mawawala yun? Pag gumagawa ka ng kasalanan na hindi kalooban ng Diyos. Praise the Lord! Pakibasa po. Ang 2 Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. Dito po tayo sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. 1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagbag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na wari bagang nalalapit na ang kaharian ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sa 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinawag ng Diyos o sinasamba, ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. Praise the Lord. Ito yung son of perdition. Mahayag siya, aangat siya at aangat. Anong sabi niya? Huwag daw tayo magpadaya. Bakit? Darating kasi talaga yung pinakamasamang bagay na kung paano
dadayain ni Satanas, ultimo mga anak ng Diyos. Dadayain niya. Kaya nga, kinakailangan natin, mga minamahal, yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, kailangan kilala mo ang mahal na Panginoon sa buhay mo. Amen? Nagtiwala ka talaga sa Kanya ng buong buo. Paano ba yung pagtitiwala ng buong buo? Walang atrasan. Amen? Umaasa sa Diyos. Naniniwala sa Diyos, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi nagpapadaya sa kalaban ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan ang paglakad natin sa harapan ng Diyos laging nagtatagumpay. Amen? Hindi yung urong-sulong ang pananampalataya. Ayaw ng Diyos yung naniwala ka ngayon, bukas hindi. Amen? Merong ganong faith eh. Urong-sulong. Maniwala ka, sabi ng Biblia, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen? Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen? Bakit ganun ang sinabi ni Pablo? Kasi pagka na kay Kristo ka, kompleto ka na. At magsabi, praise the Lord, kung mamatay ka man, diretso ka sa langit. Ngayon yung may iwan, bahala sa kanila ang Diyos. Kung ayaw nila maglingkod sa Diyos, wala tayong magagawa. Kahit pilitin mo sila, kung ayaw nila, wala tayong magagawa dyan. Amen? Ang gawin mo, ang kaligtasan mo, ay pagtrabaho mo ng gusto. Sapagkat pag pinagtatrabaho mo ang kaligtasan mo, nakikita ng Diyos na iniibig mo siya. Bahala ang Diyos doon sa ating mga mahal sa buhay. Dahil ipinapanalangin na natin yan. Amen? Kaya nakakatakot yung taong hindi maglingkod ng totoo sa Diyos. Yung makita niya yung tumalikod din siya sa Diyos. Nakakatakot dahil alam mo na ang katotohanan. Tapos iniwan mo pa. Amen? So meaning, nadaya ka ni Satanas. Natalo ka ng kailangan. Tignan nyo yung asawa ni Lot. Amen? Sino ang kakilala sa asawa ni Lot? Magsabi, praise the Lord. Kaunti yata. Kilala nyo ba si Lot? Si Prophet Lot, yung asawa niya. No? Dahil mayaman yung asawa niya, nung pinalikas sila ng mahal na Panginoon, ang sabi, huwag kang lilingon. Diretso lang kayo ng takbo. Amen? Pinalabas sila ng dalawang anghel. Huwag kayong lilingon. Amen. Palibasa yung asawa ni Lot, materialism ito nakakatakot sa isang Kristiyano eh. Binibigyan mo na siya ng kaligtasan, ayaw pa niya. Ipinabahagi mo na sa kanya yung pag-ibig ng Diyos, ayaw pa niya. Ang tinitignan niya yung kailangan niya, yung material na bagay. Yung mga bagay na narito sa daigdig, yun ang kanyang nakikita. Yun ang kanyang napapansin. Kaya nakakatakot. Kaya si Lot naging haliging asin yung asawa niya. Dahil paglingon niya, naalala niya yung kanyang kayamanan. Amen? Kaya minsan, mga minamahal, yung ating pag-asa natin sa material na bagay, sa ating kayamanan, pag masave ka, nandun pa rin yung pag-asa mo, linisin ka ng Diyos. Tatanggalin ng Diyos yun. Daling ka sa mababa. Para lagi ang Diyos ang maluluwalhati sa iyo, hindi ang material na bagay. Amen? Pag inangat ka na ng Diyos, makikilala mo na may Diyos palang makapangyarihan kesa sa material na bagay. Katulad ni Haring Nabucodonosor. Amen? Ang sabi niya, siya'y makapangyarihan, ang dami niya na-conquer. Siya ang hari ng buong daigdig. Amen? Hindi niya nakinilala ang Diyos. Kaya ginawa siyang hayop ng Diyos. Taong hayop doon. Natulog siya saan yun? Sa gubat. Kumain siyang parang hayop. Totoo. Damo ang kanyang kinain. Pati yung mga kuko niya humaba. Paikot-ikot na. Pati buhok niya, pati katawan niya. Ilang buwan, ilang taon siya ron. Pero isang araw, tumingala siya. Ang sabi niya, may Diyos palang makapangyarihan sa lahat. Amen? Praise the Lord. Noong pagtingala niya, nagising siya. Ibinalik muli siya ng Diyos sa kanyang palasyo. Ibig sabihin, hindi siya ang gumagawa sa kanyang buhay. Nagpakumbaba ang hari. Ganon din ang kailangan natin. Minsan nagkukulang tayo talagang, minsan dahil sa pangangailangan, ginagawa natin yung bagay na mahirap para sa atin. Naglalaban yung faith.
Amen? Pero pag lagi kang tutungtong sa faith, ang Diyos ang katulong mo. Amen? Amen? Tingnan niyo yung Antichrist kung anong gagawin niya. The day na siya'y darating. Revelation chapter 13, 15 to 18, at Revelation 20, verse 4, then 1 Thessalonica, 1 Thessalonica, 4:6, 16. Tatlong talata na lang tayo mga minamahal. Dito po sa Aklat Apokalipsis, Kapitulo 13, talatang 15 hanggang 18. Sa 15, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. 16, at ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kung siya'y mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Naroon na yung Antichrist. Ano sabi ron? Hindi makabili, hindi makakakain, hindi makakainom kung walang tanda. Amen? Amen? Bago mangyari ang tatakan na yan, kukunin tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Kasi ito, mahirap na tong part na to. Pag binabasa mo ng Revelation, nandyan na lahat ng sumpa sa mga taong hindi kumilala sa Diyos, sa mga taong hindi naglingkod sa Diyos, at sa mga taong tumalikod sa Diyos. Nariyan na, pababa na yung salot. Amen? Kaya ang bantayan natin ngayon, yung ating paglilingkod. Kung nararapat, karapat-dapat sa Diyos. Bantayan talaga. Huwag yung kapitbahay, huwag yung manukang bantayan, huwag yung mga kulisap dyan o ano, yung pananim. Bantayan mo yung ikaw, yung sarili mo. Huwag mo bantayan yung kapwa mo. Amen? Amen? Huwag ka titingin doon. Sa left and right and back, forward, huwag ka titingin. Tignan mo lang yung katayuan mong bilang anak ng Diyos. Para huwag kang mapahamak. Amen? Kaya kinakailangan huwag tayong maiwan. Revelation 20, verse 4. Dito po sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20 sa talatang 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga isisuluklok sa mga ito. Sila ay pinagkalooban ng kapaghaton. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa pagtotoo ni Jesus. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Ima! Ito yung taong tatanggap ng biyaya ng Diyos. Tandaan nyo itong mainam, ha? Revelation chapter 20, verse 4. Amen. Yung mga palamig-lamig dyan. Amen? Amen? Yung Sunday Christian. Yung minsan, bagya na makita sa chapel. Amen? Tamo, kulang ang nakaupo sa bangko, may bakante. So meaning, merong hindi nakakasamba. Amen? Yung mga nagla-live streaming lang. Mga minamahal, yung nagla-live streaming, doon yung sa ibang bansa, pagka walang gawain. Amen? Pag dito, may gawain, sikapin mo na makasamba sapagkat sabi ng Biblia, sa John, ano ba yan? Verse John 1:7 ba yun? If you walk in the light, to see in the light, we have fellowship in one another, and the blood of Jesus Christ cleanse us for all our sin. Amen? Kinakailangan meron tayong fellowship in one another. At magsabi, praise the Lord. Sa Hebreo, huwag kalilimutan ng mga pagtitipon ng mga banal. Gis 25 ng Hebreo. Huwag daw kalimutan. Amen?
Revelation 20 verse 4, baka ma-left behind tayo. Maputulan tayo ng ulo, yung martyr of Christ in the last day. Meron pa rin, maputulan. Amen? Diba na, ang linaw ng talata, meron pa rin naputulan. At magsabi, praise the Lord. Sabi rito, at dahil sa salita ng Diyos at sa mga hindi sumasamba sa hayop o sa kanyang mga larawan, at hindi tumanggap ng tanda ng kanilang noo at ang kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo. At nakita ko nakakita ako ng luklukan na may nagsisuluklok sa mga ito at sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo sa patotoo ni Kristo. Yung pa rin yung talata, mga minamahal. Inuna ko lang basahin yung gitna. Tingnan nyo, may iwan. Amen? Sino magpaiwan? Magsabing praise the Lord. Wala naman. Di ba? Nakakatakot. Sa rapture of the church, maging bantay tayo rito. 1 Thessalonians 4:16-18. Maganda po yung ating mga awit. Dito po tayo sa unang taga-Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 18. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung maggagayon, tayo nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Hindi mo palad pa yung yung mamatay kay Kristo. Amen. Unang makukuha ng mahal na Panginoon bago pa tayo. Amen. Kaya magbantay tayo, mga minamahal. Kasi ang kaligtasan minsan lang magaganap. Yung trumpeta, yung pagtunog, isang beses lang tutunog yan. Amen? Ang makarinig yan yung mga anak ng Diyos. Amen? Sasalubong sa mahal na Panginoon yung kanyang mga anak. Dapat magsabi, praise the Lord. Kaya nga bilang mga mananampalataya o anak ng Diyos, sa araw-araw natin pamumuhay, maging matatag. May pagsubok talaga, mga minamahal. Meron. Kasi pag walang pagsubok, hindi ka hakbang, yung faith mo ba hindi lalakas? Kinakala may pagsubok, may dadaanan ka para maging matibay ka. Pero pag hindi ka dumaan sa pagsubok, hindi mo maramdaman na yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero pag may pagsubok ka, praise the Lord, lalo't nakakataas lagi yung kamay mo, nakapagpuri ka, nakakasamba ka, kahit may pagsubok ka, nire-revive ka ng ating mahal na Panginoon upang ma-overcome mo yung pagsubok. Amen? Amen? Maging handa tayo lahat, mga minamahal. Hindi natin alam talaga. Konting-konti na lang. Basta kami, para sa amin, mga minamahal, ang inahanda na namin yung aming soul, yung aming spirit. Maging karapat dapat kami sa Diyos. Amen? Praise God. Tayong lahat po tumayo. Tayo mawait. Mag-alay tayo ng awit sa Diyos. Praise the Lord. Alam niyo po ba sa Tagalog ito? Tagalog po muna tayo. Praise Jesus. Makapangyarihan Amen. Praise God. ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Mga nilikha niya Bigyan niyo po kami sa screen. napapaluhod. Wala ba tayo sa screen yan? Ako. Ayan. Amen. Ang karunungan sa Kanya na mula. Awitin niyo, mga minamahal, para matuto tayong umawit sa mahal na Panginoon. Wakas at tapas simula. Mga basta at mga hari sa paghukom siya'y maghahari. Yeah, praise the Lord. Nagmamangha sa
iyong likha. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. Unawain niyo makalangit na awitin na yan sa Tagalog. Ang ating Diyos, Iba. ang ating Kanya ay napapanood. Ang karunungan sa Kanyang nagmula. Siya ang wakas at simula. Amen. Praise the Lord. Mga bansa at mga hari sa pag-uong ika'y mag-aari. Namamangha sa gagawin ko. Wala nang makahingi sa'yo. Yes, amen. Si Jesus, nagpapako sa cross, nabuhay siya, tinakwil ng iba, warirusas na inapagkapagan. Hari ka man, nagpapumaba sa iyong likha. Pag-ibig mo'y hindi mapatayan, kabutihan hindi masuklian, warirusas na inapagkapagan. Hari ka man, nagpagkumbaba sa iyong likha. Iba. English na English. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took me for and thought of me. Stanza 1. Above all powers, above all humans, above all natures, and all created. Yes, hallelujah. Above all wisdom and all the ways of man. Yes, glory, hallelujah. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders. Mga minamahal, kung sabi niyo malabay no, mag-concentrate po kayo. Tayo magtatapos na. The treasures of the earth, there's no way to measure what you earn. Crucified, laid behind the stone, you live
You took the fall inside of me. Trampled on the ground, you took me for inside of me. I'm a rose, like a rose, trampled on the ground. You took me for inside of me. Amen. Praise the Lord. Siya po po. Amen. Praise. Amen. Praise. Mga minamahal, tayo po'y dumalangin. Una nating panalangin, mga kapatid, bago ang ating mga pangailangan. Una, yung gaganapin Church Anniversary Revival Crusade sa dako ng Candelaria. Amen? Tayo dumalangin. Opo, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ni Jesus, sa panganatdalangin na aming beloved pastor, bago ang lahat, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala pang salangsang kung sa mumang kami nasumpungan, sa bawat kinahayag lihim naming kasalanan, nabigkas na gawa na isip ng mga bagay na hindi mo kinalugdan, sa aming mga nakita at narinig na sabi, patawarin mo kami mainam, O Diyos. Marapatin mo, O Diyos, sa aming dinadalangin sa iyo ang gaganapin Church Anniversary Revival Crusade sa dako ng Candelaria Outreach, Malapanginoon. Ngayong gaganaping Marso 23, 24, Malapanginoon. Paratingin mo na maayos sa aming mga kapatid na dadalo sa lugar na yan, na makasama namin, Malapanginoon. Hallelujah, magyang mga baguhan at mababautismo sa iyong pangalan. Panatilihin mo maglingkod sila sa iyo, mahal na Panginoon. Ipuin mo kalang mga puso, baguhin mo kalang mga puso, kaisipang puso damdami. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon, yung kanila mga karamdaman at problema, lutasin mo sa imalang kapamaraan, ano Diyos. I-enlight mo, mahal na Panginoon, mga baguhan namin kapatiran dyan. Lahat na mababautismo sa iyong dakilang pangalan, mahal na Panginoon. Pangawakan mong mainam, patuloy na maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus at punuan mo ang bawat pangailangan, mahal na Panginoon, sa pinansyal na pangailangan, mahal na Panginoon, sa nanalapit na kaarawan na yan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang mag-provide, mahal na Panginoon, bawat pangailangan na yung mga manggagawa, lahat ng gaganap sa mga spiritual na tungkulan, ikaw mag-bless, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, maging dito, mahal na Panginoon, namin mga kapatid, sa kanilang mga dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw nakita ng kalang mga puso't damdamin ayun sugon sa kanilang pananampalataya, O Diyos. Sa kaluwalhatian na yung dakilang pangalay, pagkaloob mo sa imalang kapamaraanan. Sa pangalan ni Jesus, answer the prayer, O God, solve the problem in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Ingatan mo rin, mahal na Panginoon, magsisimula ng sounding, mahal na Panginoon. Kung kalooban mo, mahal na Panginoon, bukas, patnubayan, gabayan mo, mahal na Panginoon, maging sa magkabit ng streamer, mahal na Panginoon, sa motorcade, mahal na Panginoon, sa every barangay, mahal na Panginoon, balutin mo yung mga anak, O Diyos. Gamitin mo ang bawat isa sa amin sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mahal na Panginoon, sa pinansyal na pangailangan namin, mga kapatid, sa kalamaan negosyo, trabaho, pag-aaral sa aming mga kapatid, sa ibayong dagat, sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, alam ko hindi maigsi ang iyong kamay. At hindi ka bingi sa aming mga pananalangin, ikaw nakita ng aming damdamin sa iyo. Answer our prayer, O God. In the mighty name of Jesus, maraming salamat. Inangkin na namin tagumpay ng aming mga pananalangin sa iyo. Sa panganalangin na aming mga pastor. Amen and amen. Higit sa lahat, aming beloved pastor sa pangkamanak. Bigyan mo na ibayong kalakasan, O Diyos, sa pag-aurga ng iyong banal na gawain sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ingatan mo aming mga labon sa aming mga kapatiran. Sa ibayong dagat, O Diyos. Hallelujah. Gabay at matnubayan mo sila sa mga huling panahong ito, mahal na Panginoon.
Ibuhos mo ang pagpapalang wala sapat na silid ng kalalagyan sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Patong po natin ating kamay sa ating ulo. Ano ang uri ng karamdaman na sa ating pangkatawan o kahinaan, rebukein natin, cast out natin sa pangalan ni Jesus. Opo, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni aming mga pastor, tinataboy namin lahat ng uri ng aming mga kahinaan, doubt, sin, unbelief, cast out on us. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Demonyong cancer, TB, leukemia, demonyong matataas na dugo, demonyong high blood, demonyong sakit sa pulso, demonyong diabetes, cast out. Cast out, demons of God, cast out, cast out. Cast out on me in Jesus' name. Demonyong mga kainan, doubt, sin, unbelief, cast out. In the mighty name of Jesus, demonyong kahirapan sa buhay, lumayas ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus, demonyong mga pagsubok, cast out. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ay, mo lahat ay tumayo. Taas po natin ating mga kamay. Jump 3 times. Shout with the voice of triumph. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po. Yung mga mag-aayon na po, mga minamahal.